Si Bato, Mr. Chair, sige, sulitin mo na, Bato. Baka ilang attend mo na lang dyan sa mga hearing, just ilang mga araw mo na lang dyan sa Senado. Sulitin mo na, Bato. Follow up ko lang doon. Hindi na, Kahit na time ko na. Time mo na yan. May 7 minutes ka. Bryce, during the interview ng abogado mo, si Raymond Porton, Atty. Porton, sinabi niya na pinagalitan ka pa daw niya. Mali naman. Sisingit na lang. Ako napanood ko yun, mga kababayan. Hindi. Pinagalitan. Sabi ni Atty. Raymond Porton, pinagalitan ako nung kliyente ko. Kasi wag muna daw sabihin. Dahil ang gusto daw ni Bryce is kailangan merong ebidensya bago magsalita ng pangalan. Yun, Bato, anak ng tinapa. Sumingit ka pa, mali naman. Bakit ka daw namimili kung sinong sasabihin mo? Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Ako po ang nagalit sa kanya kasi mali po yung information na Yan yung tama. Yung sinasabi ni Bryce, anak ng tipaklong si Bato, mga huling araw mo na lang sa Senado. Mali pa. lumabas. Ikaw ang nagalit sa kanya. Hindi naman po. Pero sa interview niya, sabi niya, pinapagalitan ka niya. Ako, mahina. Gusto pang ipilit. Napanood namin yung Bato. Gusto ni Bryce Hernandez, wag munang magsalita yung abogado. Hindi naman sa nagalit, sinabihan niya lang. Diyo ba? Baliktad. Ano ba naman yan? Bakit gano'n? Pag DDSU ba talagang mahina ang pang-intindi? Dahil namimili ka lang kung sino ilalaglag mo. Hindi lahat sinasabi mo. Hindi po, Your Honor. Ako po nagsabi kay Atty. Fortun na wag naman maglabas sa information na wala pa naman tayong ebidensya. So sa ngayon, yun ang totoo. Mamimili kung sino lang sinasabi mo. May gustong ipilit si Bato, mga kababayan. Kaya niyang ganyan yan eh. pinalita mo na si Atty. Porton o siya pa rin? Siya pa rin po, Your Honor. Siya pa rin. Tapos hindi kayo magkakaintindihan. Ano ba ito? Ipipilit pa talaga. Bato, oy. Napanood namin yan. Huwag mo ipilit yung naratibo mo. Ang sinabi ni Atty. Raymond Porton ay napagalitan niya po ako ng kliyente ko. Yun yung mismong sinabi. Napagalitan niya po ako ng kliyente ko kasi yung kliyente ko gusto laging may ebidensya bago magbanggit ng pangalan. Patuloy pa rin ang inyong relationship kahit na nagkababanggaan kayo? Wala naman. Hininto lang. Attorney, wag mo munang sabihin yung mga pangalan na ganyan. No. Kulang pa. Hindi ko pa hawak yung mga ebidensya. Walang banggaan. Pinag-aaway mo pa. Sinabi ko naman po na pag inulit niya pa po, hindi ko na po siya to-consider, Your Honor. Mr. Chair, can I... Natatakot ba si Bato de la Rosa dito kay Porton? Kasi dekalidad na abogado ho yan. Mabigat na abogado ho yan. Siguro parang, hindi pa ba kayo mag-aaway? Magkabangga na kayo? Iba-iba na yung nagtatalo na kayo? Hindi kayo parehas? Maghiwalay na kayo. May kinatatakutan siguro itong si Bato kay Porton. May I move that next hearing, Atty. Porton be invited here? Because mabigat yung sinabi niya, Mr. Chair. Ito'y parang sort of... Konsulta sa legal kasi abogado yan, lawyer eh. Yeah. Si Bato talaga kung ang maipilit, We have to invite him as lawyer-client relationship. Tingnan natin, tatanong muna tayo sa mga abogado, hindi tayo abogado pareho eh. We have to invite him as a resource Huwag magmamagaling. Di ba? person, Mr. Chair. It's like a sword of Damocles hanging over our heads. Pag sinabi niyang gano'n, dapat paklaruhin ninyo. It can be anybody. Pwede ako, pwede siya, pwede si Senator Risa, pwede si Senator Bam. Dapat maklaro ito. Kaya sana maimbitahan si Atty. Porton. I got the feedback. That's confidential yun. That's attorney-client. Sorry! Oo nga naman, attorney-client relation. Sila lang ang nag-uusap doon. Privilege. Ayan, madaming lawyer ho kasing nakapaligid dyan. Ay, nako, Bato. Communication. Sa bagay, si Bato, Batorne nga naman.
Bato. So, Pero bakit kalimutan- niya sinabi sa media, Mr. Chair? Kung, ikaw, hamonin mo na lang, wag na dito. Wala, no, kakalaro nila, maipilit pa din. Sabi ni Elmar Mendoza, ikaw Elmar ibaban kita dito sa channel ko. Sabing walang mananakot kay Bato tinatakot nyo na naman Bato, 1 week na lang. Ayan na siya, magpahinga lang. O, isip-isip Bato. Tinatakot nyo si Bato 1 week na lang, lalabas na yung warrant of arrest. Tingin ko, ganyan din mo kasi mga kabayan. May tama ka naman, Elmar Mendoza. Oh. thank you, Mr. Chair. Salamat. Pero Mr. Chairman, yung kliyente na mismo dinideny yung sinasabi ng kanyang abogado, no? So Sige, Mr. Chair. O yan, death penalty. Taranta na si Bato, hindi na. Ano kaya ang tumatakbo sa isipan ni Bato de la Rosa habang nandyan, mga bossing, Ngayon mga kababayan, eto, dakuin na po natin, yung witness ni Marcoleta, mga boss chief sir. Pakinggan na ho natin yung witness ni Rodante Marcoleta. Oh, ayan. Nasa tamang edad, Pilipino. Ayan. Mahaba-haba ho ito, mga bossing, Puro pa-epal lang itong si Marcoleta at si Bato. Sabi ni Seth Lotnok, Lontok, nanginginig na itlog ni Batorni. Pakinggan na ho natin, mga bossing. Makatapos makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ayan na. Di ba kinakabahan to? Tingin ko mas okay to. Inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Hindi. Doon yata magkaiba to. Ayan. Mabas upang magsalita sa isyu na ito. Ano ang dahilan? Bakit ka lumabas sa issue na yan? Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong Si Alcantara nakikibasa. Sa gilid, Kumbaga parang yung classmate mo na nangongopya. Ano kayong pinagsasasabi nitong isa na to? Nakikibasa, magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig Talagang kumpleto yung script, Kung aanalisahin natin kung paano yung mga nakasulat doon, mga bossing. Analisahin niyo na lang po kung alam niyo naman mga sundalo